Ang palad ng kanyang kamay ay bumagsak sa aking pisngi. Matindi, mainit, mabilis. Ang aking ulo ay umikot sa gilid. Nakatikim ako ng tanso. Dugo ang namuo sa aking bibig kung saan nasugatan ng aking ngipin ang loob ng pisngi. Nakatayo ako roon na parang natulala. Isang kamay na dahan-dahang umangat upang hipuin ang nakakapasok kong mukha. Umikot ang kusina. Usok mula sa sigarilyo ni Sofia ang gumagapang sa pagitan namin na parang multo. Binatukan lang ako ng aking anak. Diego, ang aking anak na lalaki. Ang batang pinalaki kong mag-isa sa isang masikip na apartment sa Quezon City. Ang batang pinagsikapan kong mag-overtime habang ang kanyang ama ay lasing hanggang maagang namatay. Ang batang binayaran ko ang kolehiyo gamit ang perang naipon sa mga garapon ng kape na itinago sa aking aparador. Ang batang iyon ang nanampal sa sariling ina sa mukha. Siguro ngayon matututo kang tumahimik, sabi niya, flat ang boses. Malamig na parang wala akong halaga, na parang basura na natagpuan niya sa sahig ng kusina niya. Mga kaibigan, pakisabi naman kung saan kayo nanonood at anong oras diyan. Hindi ako makapagsalita, hindi makagalaw, masakit ang baga ko. Humihigpit ang dibdib ko. Isang bagay lang naman ang hiningi ko, dahil sinabi ng doktor na namamatay ang baga ko, dahil ang emphysema ay walang pakialam na bahay niya ito. Rules niya, mahal niyang sigarilyo na mas mahal pa sa aking disability check. Tumawa si Sofia. Hindi malakas na tawa, tahimik lang, satisfied na tunog. Ngumiti siya habang humidit ulit. Siguro ang kanyang leggings ay katumbas ng isang linggong sweldo ko noon sa pabrika. Perpekto ang ponytail niya sa ulo. Walang buhok na nakalabas. Walang pakialam sa mundo. Lumapit si Diego sa akin. Lumakad papunta sa kanya. Hinalikan ng noo niya na parang walang nangyari. Na parang hindi niya lang sinampal ang kanyang 73 anyos na ina ng sapat upang duguin ito. Dinner sa labas mamaya. Tanong niya. Perfect. Ronron ni Sofia. Pinatay niya ang sigarilyo sa isang plato. Plato na hinugasan ko kaninang umaga. Amoy sabon pa ang kamay ko. Umalis sila pagkatapos ng 15 minuto. Nakayakap ang braso ni Diego sa baywang ni Sofia. Ang tawa niya ay lumulutang pabalik sa bukas na pinto. Narinig ko ang pag-start ng kanilang kotse. Ang makina ay umuunggol. Umalis sila sa kanilang Toyota Fortuner. Ang mas mahal pa sa kinita ko sa loob ng 5 taon. Tahimik ang bahay maliban sa aking paghinga. Hilab, masakit. Bawat hininga ay parang nilulunok ang basag na salamin. Lumakad ako papunta sa guest room. Hindi ko kwarto. Kwarto nilang panauhin, ang dekorado ng puti at abo. Malamig, steril, parang waiting room sa ospital kung saan namamatay ang mga tao. Umupo ako sa gilid ng kama. Ang matres ay masyadong malambot, masyadong mahal. Hindi ako comfortable dito. Hindi sa loob ng 6 na buwan. Nakalagay ang phone ko sa nightstand sa tabi ng larawan. Si Diego sa kanyang graduation sa high school. Ngiti niya ay puno ng pride. Yakap ko ang balikat niya. Totoo ba iyon? Umiiral ba ang pag-ibig na iyon noon? Nanginig ang kamay ko habang pinipindot ang phone. Masakit ang pisngi ko. Nararamdaman ko itong namamaga. Bukas may pasa na, handprint, ebidensya. Nag-scroll ako sa contacts, mga pangalan na hindi ko tinawagan sa loob ng maraming taon. Mga taong may utang na loob sa akin. Mga taong naalala noong malakas pa ako. Noong may kapangyarihan ako. Noong hindi ako invisible. Huminto ang daliri ko sa unang pangalan. Marco Tan. Tinulungan ko siya 20 taon na ang nakaraan nang iwan siya ng asawa. Nang nalulunod siya, nang kailangan niya na maniwala sa kanya. Ngayon isa na siya sa top elder abuse attorneys sa Maynila. Pinindot ko ang tawag. Sinagot niya sa 2nd ring. Lola Luz, ikaw ba yan? Lumabas ang boses ko na basag. Mahina. Marco, kailangan ko ng tulong. Anong nangyari? Sinabi ko sa kanya. Hindi lahat. Sapat lang. Ang sampal, ang paninigarilyo, ang 6 na buwan ng pagpapahiya, ang perang kinuha nila sa akin. 1,000,000 bawat buwan sa household expenses. Kapag ang disability check ko ay 25,000 lang, naging matigas ang boses ni Marco. Parang bakal. Huwag galawin ang kahit ano. Huwag baguhin. Gumagawa tayo ng kaso. 2 pa akong tawag. Rina Santos, kaibigan mula pagkabata. Investigative journalist. Ngayon, may utang siya sa akin sa taon na inalagaan ko, ang namamatay niyang ina, habang nagtatapos siya ng college. Pagkatapos si Victor Reyes, matandang rumete ni Diego sa college, ang batang halos pinalaki ko kasama ang sarili kong anak, ang patuloy na tumatawag sa akin na Mama Luz. Naging forensic accountant siya, espesyalista sa financial abuse cases. Pagkatapos ng 2nd tawag,
Narinig ko ang kotse nilang papasok sa driveway. Tawa ni Sofia ang umalingaw-ngaw sa garahe. Bongbong ang boses ni Diego. Masaya sila, relaxed, puno ng alak at magandang pagkain. Tumingin ako sa salamin sa ibabaw ng dresser. Ang handprint sa pisngi ko ay pulang-pula. Galit, malinaw. Ngumiti ako. Hayaan silang tumawa ngayong gabi. Hayaan nilang isipin na mahina ako. Hayaan nilang isipin na basag ako. Bukas magbabago ang lahat. 17 anyos ako nang makilala ko ang ama ni Diego. Jose Reyes, guwapo sa mapanganib na paraan. Malinang batang babae na excitement iyon. Trabaho niya sa construction. Umiinom ng beer kasama ang barkada pagkatapos ng shift. Ipinangako niya ang mundo sa ngiti na nagpapahina ng tuhod ko. Nabuntis ako 3 buwan pagkatapos namin magpakasal. Ipinagdiwang ito ni Jose sa paglalasing ulit. Ipinanganak si Diego sa Martes ng Marso. 3.2 kilo. Perpekto. Sumisigaw na buhay. Dumating si Jose sa ospital 6 oras late. Amoy whiskey at excuses. Namuhay kami sa 2-bedroom apartment sa east side ng Quezon City. Manipis ang dingding. Nag-aaway ang kapitbahay tuwing gabi. Umiiyak ang siren sa labas ng bintana namin. Pero bahay iyon. Amin yon. Nagtrabaho ako sa textile factory ng 6 months old si Diego. Second shift. Ipinangako ni Jose na babantayan niya ang baby. Karamihan ng gabi. Uwi ako at nakikita si Diego na umiyak sa crib. Basang diaper, walang laman na bote. Si Jose nakahiga sa sofa na may malakas na tea. Nagtrabaho ako 40 oras bawat linggo. Minsan 50, minsan 60 kapag may overtime. Namamaga ang paa ko sa work boots. Basag at dumudugo ang kamay ko sa chemicals. Napuno ng cotton fibers at second-hand smoke ang baga ko mula sa 300 manggagawa na naninigarilyo sa break. Pero may garapon ng kape akong nakatago sa likod ng aparador sa winter coats ko. Sa likod ng kahon ng baby clothes ni Diego na hindi ko matapon. Bawat sweldo, 500 ang ilalagay ko roon. Minsan 300 kapag masikip. Minsan 200 kapag lumala ang pag-inom ni Jose. Unang araw ni Diego sa kindergarten. Nilagyan ko ng magandang sandwich ang lunch niya. Ham, hindi bolog na. Hindi murang lasang goma. Tunay na ham mula sa deli. Kumain ako ng instant noodles sa lunch ko noon. 25 bawat pack. Namatay si Jose ng 12 anyos si Diego. Liver failure. Sabi ng doktor, kahanga-hanga na tumagal pa siya. Hindi ako umiyak sa libing. Si Diego rin. Nakatayo lang kami sa borrowed black clothes. Pinapanood ang pagbaba ng lalaking hindi namin kilala sa lupa. Naging mas madali ang buhay pagkatapos. Tahimik. Walang sigawan. Walang basag na pangako. Walang kasinungalingan. Nag-overtime ako, weekends, holidays. Kahit kailan kailangan, sasabihin ko yes. Mas mabilis na puno ang garapon. Isa ay naging 2. 2 ay naging 3. Nag-basketball si Diego sa high school. Point guard, mabilis, matalino, sapat upang mangarap ng college scholarship. Pumunta ako sa bawat laro. Nakaupo sa bleachers na may dermos ng kape at masakit na paa. Sumigaw hanggang pumutok ang boses ko. Hindi dumating ang scholarship. Maganda ang grades niya, pero hindi pinakamaganda. Malakas ang laro, pero hindi sapat. Umuwi ako pagkatapos ng huling laro. Binunot ang mga garapon, binilang ang pera. 800,000, 17 taon ng sakripisyo. Skip meals, luma na sapatos, taglamig na walang hater dahil mas gusto kong ipon. Binayaran ko ang kolehiyo niya lahat ng 4 na taon. Tuition, books, dorm, lahat. Nakapagtapos si Diego ng degree sa finance. Nakakuha ng trabaho sa malaking firm sa Makati. Nagsuot ng suit, nagmaneho ng magandang kotse. Nakipagdate sa mga babaeng may degree at perpektong ngipin. Nakilala niya si Sofia sa pharmaceutical conference. Nagbebenta siya ng medical devices sa ospital. 6 figures ang kita. Nagmaneho ng BMW. May apartment downtown na may view. Nagbakasal sila pagkatapos ng 2 taon. Suot ko dress mula sa ukay-ukay. Nakaupo sa 3rd row. Ngumiti sa pictures. Bumili sila ng bahay sa subdivision. 3-car garage, granite countertops. Lawn na may gardener. Dalawin nila ako 2 beses bawat taon. Pasko, birthday ko, parang orasan, parang obligation. Sinabi ko sa sarili ko, sapat na iyon. Bossy siya, important, successful. Natapos ko ang trabaho ko, pinalaki siya, binigyan ng future. Tapos dumating ang appointment sa doktor na nagbago ng lahat. Nagsimula ang ubo 6 buwan bago ko tinawagan si Diego para sa tulong. Maliit lang noon, kiliti sa lalamunan. Lumala, malalim, basa.
Ubo ako hanggang hindi makahinga, hanggang may black spot sa paningin, hanggang iniisip kong mamatay ako sa sahig ng apartment ko. Bata pa ang doktor, masyadong bata. May mabait na mata, malungkot na mata. Emphysema, sabi niya. Nakasabit ang salita sa hangin na parang usok. Lumalala ang baga mo. Nasira na ang tissue ng hindi na maayos. Pero hindi ako nanigarilyo, sabi ko. Maliit ang boses ko, confused. Second-hand smoke. Environmental exposure. Sabi mo nagtrabaho ka sa textile factory ng 30 taon. Tumango ako. Cotton fibers, chemicals, usok ng sigarilyo mula sa ibang manggagawa. Nasalakay ang baga mo ng decades. Nag-usap siya ng treatments, inhalers, breathing exercises, oxygen tanks. Sa huli, ginamit ang chronic at progressive. Hindi niya ginamit ang curable. Mahal ang treatments. May cover ang insurance, hindi sapat. Wala na ang savings ko. Nagamit. Ibinigay kay Diego para sa education. Future niya. Hindi na ako makatrabaho. Tinanggal ako sa pabrika. Nagsimula ang disability checks. 25,000 bawat buwan. Rent ko, 15,000. Utilities, 3,000 pa. Gamot, 5,000 pa. Hindi sapat ang math. Hindi nagkasya ang numero. Sinubukan ko. Diyos ko, sinubukan ko. Isang kain bawat araw. Minsan skip gamot. Nakaupo sa dilim para makatipid kuryente. Nakasweater sa taglamig imbis buksan ang hater. Pero gusto ng landlord ang pera niya. Walang pakialam ang utility company sa baga ko. Hindi pupunan ng pharmacy ang reseta nang walang bayad. Tumagal ako 3 buwan. Tapos tinawagan ko si Diego. Mabigat ang phone sa kamay ko. Nasusunog ang hiya sa dibdib ko. Mas mainit pa sa ubo. Kailangan ko ng tulong, sabi ko. Katahimikan sa kabilang linya. Matagal na iniisip kong binaba niya. Anong tulong? Maingat ang boses niya. Guarded. Hindi ko na kayang bayaran ang apartment ko. Sabi ng doktor kailangan ko treatments. Naisip ko. Hindi ko matapos. Hindi ko mailabas ang salita. Gusto mo tumira sa amin. Hindi tanong, statement. Flat, mabigat. Pansamantala lang hanggang makahanap ako ng paraan. Katahimikan pa. Papag-usapan ko kay Sofia. Tumawag ulit siya pagkatapos ng 3 oras. Okay, pwede ka sa guest room. Dumaloy ang relief sa akin. Salamat. Salamat talaga. Magbabayad ako ng rent. Tutulong ako sa bahay. Hindi ako magiging abala. Pag-usapan natin ang details pagdating mo. Binaba niya bago ko sabihing mahal kita. Lumipat ako sa Sabado ng Mayo. Lahat ng ari-arian ko ay kasya sa 2 maleta at 3 karton. Hindi tinulungan ni Diego mag-empek. Hindi pumunta sa apartment ko. Binigay lang ang address at sabihing dumating ng 12 oras. Maganda ang bahay. Parang magazine. Ang klase ng bahay na dinaanan ko noon at pinangarap ng maliit pa si Diego. White na seating, black shutters, front porch na may rocking chairs na parang hindi pa naupuan. Si Sofia ang sumagot sa pinto. Shoe at white jeans at silk blouse. Perpekto ang makiup. Hindi umabot sa mata ang ngiti niya. Lola Luz, pasok ka. Humawi siya. Hindi inalok tulong sa maleta. Mas maganda pa ang loob. Hardwood floors, high ceilings, lahat puti at abo at malinis. Parang museum. Parang hindi talaga tinirhan. Ang guest room sa itaas, 2 pinto sa kanan. Tinuro ni Sofia ang hagdan. Nasa office si Diego. Uwi mga 6 oras. Hinila ko ang maleta sa hagdan. Nasunog ang baga ko. Nanginig ang paa ko. 2 beses akong huminto para huminga. Dekorado ng puti at abo ang guest room. Queen bed na may maraming unan, dresser, nightstand, isang bintana na nakatingin sa backyard. Lahat match. Lahat coordinated. Walang mainit. Binuksan ko ang maleta. Mukhang luma ang damit ko sa mahal na dresser. Luma, kupas, mahirap. Lumitaw si Sofia sa pinto. Nakasandal sa frame, crossed arms. Kailangan nating pag-usapan ang house rules, sabi niya. Humarap ako sa kanya. Siyempre, ang main bathroom sa baba ay amin. Gamitin mo ang half bath sa laundry room. Huwag baba bago siyam sa weekends. Gusto namin privacy. Huwag galawin ang thermostat. At kailangan namin isa 0,000 bawat buwan para sa household expenses. Isa 0,000. Higit sa third ng disability check ko. Parang malaki iyan. Sabi ko maingat. Matigas ang ngiti niya. Gumagamit ka ng tubig namin, kuryente, space. Higit pa sa fair ang isa 0K. Anong masasabi ko? Wala akong ibang pupuntahan. Okay, Griet. First payment sa loans. Lumayo siya sa frame. Oh,
At subukang ilagay sa kwarto mo ang medical equipment mo, nebulizer at iba pa. Nakaka-depress tingnan. Lumakad siya palayo. Umalingaw-ngaw ang hakbang niya sa halway. Umupo ako sa gilid ng kama. Nakalagay ang larawan ni Diego sa graduation sa nightstand. Inilagay ko yon muna bago damit, bago gamot. Ang batang iyon sa picture ay masaya, proud, love. Hindi ko na siya kilala. Sa unang buwan sa bahay nila, sinubukan kong maging useful. Nagluto ako ng dinner 3 gabi bawat linggo. Nilinis ang bathrooms, naglaba, nagvacuum sa malinis na sahig. Reklamo si Sofia sa lahat. Maalat masyado ang pagkain, matabang, masyadong ethnic. Mali ang cleaning products, may streak sa salamin, mali ang tiklop ng tuwalya. Nagsimula akong gumawa ng mas kaunti, manatili sa kwarto, gawing invisible ang sarili. Umuwi si Diego tuwing 6 oras 30 minuto. Hahalikan si Sofia, inom ng bourbon, mawawala sa office niya. Minsan susubukan kong kausapin siya, sabihin ang araw ko, ang binabasang libro, ang mga maya na pinapanood ko sa bintana. That's nice, nanay, sabi niya. Hindi umaalis ang mata sa phone. Walang interest, walang warmth, walang love ang boses. Tumigil ako sa pagsubok. Lumala si Sofia. Kukurutin niya ang ilong kapag pumasok ako sa kwarto. Magkukomment tungkol sa amoy ng matanda, tungkol sa pakiramdam na masikip sa sariling bahay, tungkol sa hindi na nila kailangang mag-alala na may nakakarinig ng private conversations nila. Nagsimula akong maligo 2 beses bawat araw, 3 minsan, labhan ang damit palagi, gamit ng maraming sabon hanggang basag at dumudugo ang kamay ko. Tumaas ang water bill ko, na binabayaran ko sa kanila. Reklamo rin si Sofia noon. Madalas silang lumabas. Fancy restaurants, wine tastings, weekend trips sa Boracay, Cebu, Palawan. Manatili ako sa bahay, kumain ng microwave meals mag-isa sa kwarto. Subukang hindi masyadong umiral. May physical therapy ako 2 beses bawat linggo. Exercises para gumana ang baga. Manatiling mobil, mabuhay ng kaunti pa. Unang beses na humingi ako ng sakay kay Diego. Huminga siya ng malalim na parang humingi ako ng kidney. May meetings ako buong araw. Nanay, 20 minuto lang naman papunta at pabalik. Appointment ko 2 AM. Fine, pero ready ka ng 1 oras 30 minuto exact. Hindi ako pwede mali. Nagmaneho siya sa katahimikan. Soft jazz sa radyo. Masikip ang panga niya. Mahigpit ang hawak sa manibela na parang galit siya roon. Sa physical therapy office, nanatili siya sa kotse. Running ang makina. Paglabas ko pagkatapos ng 45 minuto, pawis at pagod, hindi niya tinanong kung kamusta. Sa susunod na appointment, nag-text siya last minute. Can't make it. Mag-Uber ka. Wala akong pera sa Uber. Naibigay ko na ang 1,000 noon buwan, plus 1,000 pa sa groceries na binili ko, plus portion ko sa water bill. Sabi ni Sofia masyado raw mataas. Sumakay ako ng bus. Late dumating. Naghintay ako 20 minuto. Masakit ang dibdib. Nanginig ang paa. Pagdating ng bus, puno ang upuan. Nagtayo ako 40 minuto hawak ang pole. Subukang huminga, huwag ubo, huwag mahimatay. Mahirap ang therapy. Mas mahirap kaysa usual. Hindi gumana ang muscles. Hindi lumaki ang baga. Paulit-ulit tanong ng therapist kung okay lang ako. Nagsinungaling ako. Mas masama ang sakay pauwi. Rush hour, siksikan, mainit. Amoy kolog ng isang tao ang nagsara ng lalamunan ko. Uubo ako hanggang tikman ko ang dugo. Pagbalik ko sa bahay, 6 oras na. Halos hindi ako makalakad. Nanginig ang kamay ko sa pagbukas ng pinto. Nasa itaas ang inhaler ko sa kwarto. Kailangan huminga. Dumating ako sa kusina. Sumandal sa counter. Nagkalikot sa inhaler. 2 higit. Hintay, 2 pa. Dahan-dahan lumuwag ang dibdib ko. Sobrang dahan. Noon pumasok si Sofia. Short leggings, designer tank top. Perpekto ang ponytail. Fresh siya, rested, maganda. Diretso siya sa kabinet. Bunot ng pack ng sigarilyo. Sinindihan doon mismo sa kusina. Tumama sa akin ang usok na parang suntok sa dibdib. Nagsara ang lalamunan ko. Nagsimula akong umubo. Malalim, basa, masakit. Ang klase na parang bumabakas ang ribs mo. Parang hinihila ng invisible hands. Sofia. Lumabas ang boses ko na bulong. Pakiusap. Pwede ba huwag ka munang manigarilyo dito? Baga ko. Humidit siya ulit. Asul na usok papunta sa akin. Lumutang ang ulap sa mukha ko. Bumalot. Bahay ko ito, Lola Luz. Maninigarilyo ako kung saan ko gusto. Nasusunog ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Bawat subok ay parang nalulunod.
parang pinipigilan sa ilalim ng tubig. Please, nakiusap ako, kinamuhian ang sarili sa pagmamakaawa. Hindi ko makahinga. Pumunta ka sa kwarto mo. Pinatay niya ang abo sa lababo. Lababo kong malinis, hinugasan ko kaninang umaga. Tumayo ako. Hawak ko ang counter ng 2 kamay. Sandali lang, please. Kailangan ko bukas ang front door. Pumasok si Diego, kalagan ang tea, briefcase sa isang kamay. Nakita niya ang scene. Ako nakayuko sa counter. Si Sofia na may sigarilyo. Usok na nakasabit na parang sumpa. Anong nangyayari? Pagod ang boses niya. Inis. Tinuro ako ni Sofia na may sigarilyo na parang ako ang problema. Na parang ako ang unreasonable. Reklamo ulit ang nanay mo. Ubo lang ako. Putol sa malalim at rattling. Humingi lang ako kung pwede outside ang sigarilyo dahil baga ko. Tumahimik ka. Bumakas ang salita sa kusina na parang putok ng baril. Natulala ako. Hindi pa niya ako ganyan kinausap. Kahit kailan. Kahit teenager pa siya. Kahit namatay ang ama niya at gumuho ang lahat. Tumawid siya sa pagitan namin sa 3 hakbang. Pula ang mukha, baluktot, pangit sa galit. Mas masama ang amoy mo kaysa usok. Araw-araw may ganito sa'yo. Palagi kang may sakit, palaging may kailangan, palaging gumagawa ng problema, Diego. Tumama ang palad niya sa pisngi ko bago ko matapos. Matindi, mabilis, malakas. Sumabog ang sakit sa mukha ko. Umikot ang ulo ko sa gilid. Pumuti ang paningin ko, itim, puti ulit. Nakatikim ako ng tanso. Nasugatan ng ngipin ko ang loob ng pisngi. Napuno ng lasa ang bibig ko. Mainit, metallic, totoo. Nakatayo ako roon, natulala, isang kamay na dahan-dahang humipo sa mukha. Nasusunog ang balat, umuumbok. Nararamdaman ko nang namamaga. Tumawa si Sofia, tahimik, satisfied na tunog. Ngumiti siya. Humidit ulit ng sigarilyo. Tiningnan ako na parang entertainment, na parang pinakamagandang parte ng araw niya. Siguro ngayon matututo kang tumahimik, sabi ni Diego. Malamig ang boses, flat, walang love, regret, humanity. Lumayo siya sa akin, lumakad kay Sofia, hinalikan ng nonya, malumanay, tender, lahat na tinanggihan niya sa sariling ina. Dinner sa labas mamaya. Tanong niya sa kanya. Perfect. Ronron ni Sofia. Pinatay niya ang sigarilyo. Sa plato, puting ceramic plate na may blue flowers. Hinugasan ko kaninang umaga. Pinatuyo ko maingat at inilagay sa kabinet. Umalis sila pagkatapos ng 15 minuto. Nakatayo ako sa kusina, kamay pa rin sa nakakapasok kong pisngi. Pinapanood silang umalis. Pinapanood ang braso ni Diego sa baywang ni Sofia. Pinapanood silang tumawa. Pinapanood silang umalis sa mahal nilang kotse na may mahal na buhay at mahal na lahat. Tahimik ang bahay, paghinga ko lang, hilab, masakit, basag. Lumakad ako sa kwarto ko. Umupo sa gilid ng kama. Tinititigan ako ng larawan ni Diego mula sa nightstand. Graduation smell niya. Yakap ko sa balikat niya. Totoo ang moment na iyon. Umiiral ang pag-ibig na iyon. Pero patay na ngayon. Patay na parang ama niya. Patay na parang baga ko. Patay na ang parte ko na naniniwala na pamilya ang lahat. Nakalagay ang phone ko sa nightstand. Pinulot ko. Nanginig ang kamay ko. Masakit ang pisngi ko. Pero malinaw ang isip ko. Mas malinaw kaysa sa nakalipas na 6 buwan. Nag-scroll ako sa contacts, hanap ang unang pangalan, pinindot tawag. Sinagot ni Marco Tan sa 2nd ring. Lola Luz, Marco, kailangan ko ng tulong. Madilim ang guest room pagkatapos ng 3rd tawag. Tumigil na ang pag-umbok ng pisngi ko. Ngayon atsi lang. Matamlay, steady na sakit na kasama ng heartbeat ko. Narinig ko ang kotse nilang papasok sa driveway. Bumukas ang garage door ng maingay. Mataas at maliwanag ang tawa ni Sofia. Bongbong ang boses ni Diego sa ilalim. Masaya sila, relaxed, puno ng alak at mahal na pagkain habang nakaupo ako dito na duguan sa bahay nila. Hindi ako gumalaw sa kama. Narinig ko ang hakbang nila sa hagdan. Dumaan sa kwarto ko. May sinabi si Sofia na hindi ko narinig. Tumawa si Diego. Sarado ang pinto ng kwarto nila. Naghintay ako. Pagkatapos ng 20 minuto, narinig ko tubig na tumutulo. Shower nila, tapos tahimik. Pinulot ko ulit ang phone, bukas ang photos, scroll sa 6 buwan ng documentation na kinolekta ko nang hindi alam kung bakit. Photos ng guest room, basag sa ceiling, bintana na hindi nalock. Bathroom na pinapayagan ako gamitin maliit na halos hindi makagalaw. Amag sa corner dahil sira ang ventilation. Photos ng receipts. 1,000,000 bawat buwan na binabayad ko sa household expenses. 1,000 water bill charge.
2,000 sa groceries na sabi nila kinain ko. 2,500 sa kuryente na sabi nila ginamit ko. Photos ng gamot ko. Dapat daily inumin. Nagsimula kong skip dahil hindi ko kayang bilhin ulit. Photos ng bank statements ko. 25,000 in. 20,000 out para lang matuloy sa guest room nila. Umiral sa bahay nila. Huminga ng hangin nila. Dinocument ko lahat, bawat bayad, bawat pahiya. Bawat beses na kukurutin ni Sofia ang ilong o titingnan ako ni Diego na parang invisible. Hindi ko alam na gumagawa ako ng kaso. Akala ko intrack ko lang. Subukang intindihin kung paano naging ganito ang buhay ko. Pero ngayon iba ang tingin sa photos. Ebidensya sila. Sabi ni Marco huwag galawin kahit ano. Huwag baguhin. Hayaan nilang normal ang lahat. Kaya nagready ako for bed tulad palagi. Magsipilyo sa maliit na bathroom. Inumin ang evening medications na kaya ko pa. Magpalit ng night gown. Humiga ako sa kama. Tinititigan ng ceiling. Bilangin ang basag. 27. Napilang beses ko na binilang. Kilala ko na bawat isa. Nagbuzz ang phone ko. Text mula kay Marco. Nakipag-meet sa partner ko. Kinuha namin ang kaso. Huwag makipag-engage sa kanila. Huwag banggitin kahit ano. Act normal. Pupunta kami bukas umaga. Siyam am sharp. Nag-reply ako. Salamat. Isa pang buzz. Ronda. This time, may dala akong photographer. Kailangan documentation. Visual evidence. Nakontak ko rin ang Adult Protective Services. May ipapadala silang investigator. Malaki ito, Lola Luz. Talagang malaki. Tapos Victor, Mama Luz. Hinila ko ang financials ni Diego. Hindi mo paniniwalaan ang natagpuan ko. Ang batang iyon nagsisinungaling sa'yo tungkol sa lahat. Lahat. Kita tayo bukas. Inilagay ko ang phone. Pinatay ang lamp. Humiga sa dilim. Bukas. Magbabago ang lahat bukas. Pero ngayong gabi, matanda lang akong babae sa malamig na kwarto na may handprint sa pisngi at anak na tumigil ng mahalin ako ng matagal na hindi ko na matandaan kung kailan. Humigpit ang dibdib ko. Hindi dahil sa emphysema, iba. Parang grief, galit, pareho. Isinara ko ang mata, pero hindi ako natulog. Binilang ko ang oras hanggang umaga. Hanggang dumating si Marco Tan na may briefcase at law degree at alaala ng babaeng naniniwala sa kanya nang wala ng iba. Hanggang dumating si Rina Santos na may kamera at notebook at utang na loob sa babaeng hawak ang kamay ng ina niya habang namamatay ito. Hanggang kumasok si Victor Reyes sa pintong iyon at makita kung ano na si Diego. Kung ano ang ginawa niya sa babaeng pinalaki silang dalawa. Binilang ko ang oras at naghintay. Dahan-dahan dumating ang umaga. Kulay abo ang liwanag na sumisilip sa bintana. Gising ako buong gabi, tinititigan ang ceiling, binibilang basag, pinakikinggan ang baga kong gumana. Sa 7, narinig ko galaw sa kwarto nila. Tumutulo ang shower. Himihuni ang electric toothbrush ni Diego. Normal na umaga na parang hindi nangyari kahapon. Na parang hindi niya sinampal ang ina sa kusina nila. Bumangon ako. Masakit ang katawan ko. Namaga ang pisngi ko. Pagtingin ko sa salamin, nandyan pa ang handprint. Purple na ngayon. Galit, malinaw. Kitang-kita ang hugis ng daliri niya sa balat ko. Kumuha ako ng photo, idinagdag sa collection. Tapos naligo. Nagbihis ng malinis. Suot ang kardigan na binili ni Diego sa Pasko, 3 taon na ang nakaraan. Noong nagpapanggap pa siyang may pakialam. Sa 8, baba ako. Nasa kusina sila. Uminom si Diego ng kape at nag-scroll sa phone. Kumain si Sofia ng yogurt at nagbasa sa tablet. Hindi sila tumingin pagpasok ko. Magandang umaga, sabi ko. Normal ang boses ko. Steady. Umaga. Bulong ni Diego. Hindi tumingin. Walang sinabi si Sofia. Nagbuhos ako ng kape. Hindi nanginig ang kamay ko. May buong gabi akong mag-prepare para sa moment na ito. Mag-practice na calm, normal. Umupo ako sa kitchen table. Paihong table kung saan nakatayo ako kahapon nang sampalin niya ako. Hinigop ko ang kape. Naghintay. Eksakto 9 oras. Nagring ang doorbell. Tumingin si Diego. Nakakunot no. May inaasahan ka ba? Inilagay ko ang tasa ng kape. Bigla tumingin si Sofia sa akin. Ano? Nagring ulit ang doorbell. Tumayo ako. Lumakad sa pinto. Matatag ang paa ko. Mas matatag kaysa sa nakalipas na buwan. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Marco Tan sa porch, matangkad, professional. Short suit na siguro mas mahal pa kaysa kay Diego. May leather briefcase. Granite ang expression. Magandang umaga, Lola Luz. Malumanay ang boses niya sa akin. Tapos tumingin siya sa loob ng bahay. Nagbago ang boses,
naging malamig, matigas. Emar Reyes. Emares Reyes. Ako si Marco Tan. Attorney ako na espesyalista sa elder abuse cases. Pwede ba akong pumasok? Lumitaw si Diego sa likod ko. Maputla ang mukha niya. Tinawagan ko para sa tulong. Hindi nanginig ang boses ko. Ang ginawa mo kahapon ay assault. Ang ginagawa ninyo sa loob ng 6 buwan ay financial exploitation at emotional abuse. Pumasok si Marco. Hindi inimbita. Hindi gusto. Inilagay niya ang briefcase sa entry table. Binuksan. Bunot ng folder. Preliminary documents ito, sabi niya. Cease and desist at official notice na magfa-file kami ng elder abuse investigation sa estado. At restraining order paperwork na ifa-file namin mamayang hapon. Nagmadali si Sofia sa hallway. Suot pa ang leggings niya kahapon. Magulo ang buhok, smudged ang makiup. Tumingin siya kay Marco. Sa akin, kay Diego. Loko ito. Sabi niya, pinatira namin siya dito. Inalagaan namin siya. Bunot ni Marco ng isa pang document. Isinlide sa table. Bank records ito na nagpapakita na nagbabayad si Emares Reyes ng 1,000,000 bawat buwan sa household expenses mula sa disability check na 25,000. Iniiwan siyang 15,000 para sa lahat ng iba pang gastos, kasama gamot, damit, personal needs. Maganda ang bahay namin, sabi ni Sofia. Mahal ang maintain. Dapat mag-contribute siya. Ang going rate para sa room rental sa Quezon City ay mga 12,000 bawat buwan, sabi ni Marco. Boses niya hindi tumataas, hindi nanginig. Kasama na usually ang utilities. 1,000,000 ang sinisingil ninyo para sa kwarto. Los additional fees sa tubig, kuryente, groceries. May receipts ba na nagpapakita kung gaano talaga ang ginamit niya sa utilities? Katahimikan. Akala ko hindi. Bunot ni Marco ng maraming papers. May photos rin ako. Gusto ninyo bang makita? Ikinakalat niya ang photos sa table. Guest room, bathroom, amag, sirang window lock, gamot ko, receipts, tapos photo kaninang umaga, mukha ko, handprint, purple at namamaga at hindi may kakaila. Pumuti ang mukha ni Diego. Talagang puti na parang nawala ang dugo sa katawan niya. Nanay, maayos natin ito, sabi niya. Nanginig ang boses. Makakausap natin ito. Pwede natin, Emar Reyes. Payo ko, huwag kayong magsalita. Kinuha ni Marco ang photos. Ibinalik sa briefcase. Lahat ng sasabihin ninyo ay maaring gamitin sa korte. Nagring ulit ang doorbell. Ngumiti si Marco. Hindi magandang ngiti. Iyon siguro ang iba naming team. Lumakad ako sa pinto, binuksan. Nakatayo si Rina Santos na may kamera, bag, at isang lalaking hindi ko kilala. Sa likod nila, babae na may county uniform na may clipboard. Adult Protective Services. Sabi ng babae, may report kami ng potential elder abuse at neglect sa address na ito. Narito ako para mag-conduct ng investigation. Gumawa si Sofia ng tunog na mataas, halos sigaw. Harassment ito. Magdedemand kami. Magwawagi kayo ng wala. Boses ni Marco ay parang kutsilyo sa panik niya. Kasi kapag hinadlangan ninyo ang AS investigation, isa pang criminal charge iyon. Kapag tinakot ninyo ang witnesses, isa pang criminal charge. Kapag ginawa ninyo kahit ano maliban sa full cooperation, sisiguraduhin kong harapin ninyo ang maximum penalties sa batas ng Pilipinas. Pumasok si Rina. Tumingin siya sa akin. Sa mukha ko. Malambot ang expression sa sympathy. Tapos matigas sa galit. Lola Luz, sabi niya tahimik, tapos malakas sa lahat. Ako si Rina Santos, investigative journalist. Iko-cover ko ang story na ito para sa Philippine Daily Inquirer. May gustong mag-statement. Parang sa suka si Diego. Story. Magsusulat ka ng story tungkol sa elder abuse sa affluent communities, sabi ni Rina. Tungkol sa successful na anak na nag-e-exploit sa matatandang magulang. Tungkol sa pera at status hindi nag-prevent ng cruelty. Isusulat ko ang story na iyon. Bunot ng clipboard ang AES investigator. Kailangan kong mag-conduct ng separate interviews. Emares Reyes, pwede ko ba kayong kausapin muna? Tumango ako. Hinila niya ako sa living room. Magandang living room na may white couches, na hindi ako pinayagang upuan ni Sofia. Nakaupo kami roon ngayon. Ako at ang babaeng ito na may mabait na mata at badge. Nagtanong siya, gaano na ako katagal dito? Ano ang living conditions ko? Safe ba ako? May tinakot, sinaktan, neglected ba ako? Sumagot ako ng tapat. Lahat. 6 buwan ng pahiya na lumabas sa steady, calm na salita. Sa doorway, nakikita ko si Diego at Sofia sa kusina. Nakabantay si Marco.
Kumuha ng pictures ang photographer ni Rina sa bahay. Lahat. Isa pang kotse ang dumating sa labas. Alam ko kung sino bago ko makita. Pumasok si Victor Reyes sa bukas pa ring front door. Lumaki na siya mula nang huli ko siyang makita. Matangkad, professional, successful, pero pareho ang mata. Mainit, mabait, hindi katulad ni Diego. Nakita niya ako sa living room. Gumuho ang ekspresyon niya. Mama Luz. Basag ang boses niya sa pangalan ko. Tumawid siya sa 3 hakbang. Lumuhod sa tabi ng upuan ko. Hawak ang kamay ko. Hinaplos ng thumb niya ang namamaga kong pisngi. Malumanay, maingat. Sorry talaga, bulong niya. Dapat nag-check ako sa'yo. Dapat alam ko. Hindi mo kasalanan, baby. Kasalanan ko. Pinalaki kitang mas mabuti kaysa iyan. Tumayo siya, humarap sa kusina. Naging malamig ang boses. Diego, living room. Gayon. Pumasok si Diego na parang lalaking papunta sa sariling execution. Nakatayo si Victor sa pagitan namin, protective, ang paraan na dapat ginawa ni Diego. Ang paraan ng anak. Hinila ko ang financials mo. Sabi ni Victor, gusto mo ulit sabihin sa nanay mo na hindi mo kayang tulungan siya. Masikip ang pera. Halos hindi kayo makaraos. Binuksan niya ang sariling briefcase, bunot documents, ikinalat sa coffee table. Investment portfolio, 60 milyon. Vacation house sa Palawan, 20 milyon. Annual income mo, 15 milyon. Income ni Sofia, 16 na milyon. Tumingin siya kay Diego. Talagang tumingin na parang nakakakita ng stranger. May 30 milyon kang liquid assets. Monthly expenses ninyo, 500,000, kasama mortgage, kotse, lahat. At sinisingil mo ang namamatay mong ina ng 1-0. 000 bawat buwan para matulog sa guest room ninyo. Boses ni Sofia mula sa kusina. Matigas, defensive. May expenses kami. May lifestyle na maintain. Hindi man lang tumingin si Victor sa kanya. Gumastos kayo, 200,000 sa restaurants last month. 150,000 sa damit. 100,000 sa spa. At siningil ninyo si Mama Luz ng 1,000 sa groceries na sabi ninyong kinain niya. Gusto ninyo receipts. Lahat meron ako. Bawat transaction. Isinusulat lahat ng AS investigator. Scratch ng pen sa papel. Mabilis. Galit. Hindi ko inaasahan na aabot dito. Sinampal mo siya. Nanginig ang boses ni Victor. Sinampal mo ang babaeng pinalaki ka. Nagtrabaho hanggang emphysema para makapag-college ka. Binigyan ka ng lahat niya. Sinampal mo siya dahil humingi siya sa asawa mo na huwag manigarilyo sa bahay. Huwag siyang patayin ng mas mabilis sa second-hand smoke. Stressed ako. Stressed kaming dalawa. Palagi reklamo si nanay. Palaging may kailangan. Palagi. Kailangan niya oxygen. Diego. Tumaas ang boses ni Victor. Basag. Kailangan niya gamot. Kailangan niya basic human dignity. At hindi mo yon maibigay. Kumita ka, 30 milyon last year, at hindi mo maibigay sa nanay mo ang dignity. Katahimikan. Tumayo ang AS investigator. Sapat na nakita ko. Emares Reyes, hindi kayo legal na pwede manatili sa bahay na ito. Unsafe. May ibang pupuntahan ba kayo? Pwede siya sa akin. Sabi ni Marco, may guest house kami ng asawa ko. Bakante. Sa'yo yon hanggat kailangan mo, Lola Luz. Tutulungan ko ilipat ang gamit mo. Idadagdag ni Victor, ipapublish ko ang story bukas, sabi ni Rina. Front page na may photos. Maliban, tumingin siya kay Diego. Maliban kung gusto mong mag-public statement, umamin, magbayad. Tumingin si Diego. Pula ang mata niya. Lahat. Matigas ang boses ni Marco. Bawat sentimo na binayad niya sa inyo, lost medical bills niya, lost compensation sa emotional distress, lost public apology, lost legally binding agreement na hindi ninyo siya kukontakin maliban kung siya ang mag-initiate. At kapag tumanggi kayo, magfa-file kami ng criminal charges. Assault, financial exploitation, elder abuse, lahat. Kinuha ni Sofia ang car case sa counter. Hindi ako mananatili dito. Hinadlangan ni Marco ang pinto. Actually, Emares Reyes, mananatili kayo. Gusto kayong kausapin ng prosecutor. Papunta na siya ngayon. Nanginig ang kamay ni Sofia. Kalansing ang case. Prosecutor. Criminal matter na ito ngayon. May choices kayong gawin. Tumayo ako. Matatagang pa ako, malakas. Tinulungan ako ng AS investigator sa hagdan papunta sa guest room para mag-empek. Hindi naman matagal. Kasya pa rin lahat ng ari-arian ko sa 2 maleta. Pareho ng pagdating ko. Pero hindi na ako paehong babae na dumating 6 buwan na ang nakaraan. Basag, desperate,
Grateful sa scraps ang babaeng iyon. Alam na ng babaeng ito ang halaga niya. Pinulot ko ang larawan ni Diego sa graduation. Tinitigan ng matagal. Wala na ang batang iyon. Siguro hindi kailanman umiral. Siguro minahal ko lang ang ideya niya. Pangarap kung sino siya pwede. Iniwan ko ang photo sa nightstand. Hindi ko na kailangan. 3 araw pagkatapos, nakaupo ako sa office ni Marco Tan. Magandang space. Floor-to-ceiling windows, leather chairs, mahogany desk. Bagay sa kanya ang sukses. Natutuwa ako na deserve niya. Nag-agree sila sa settlement, sabi ni Marco. Isinlide niya ang document sa desk niya. Full return ng lahat ng household expenses. 60,000. Bayad ng lahat ng medical bills. Past at future. Estimated, 1.5 million annually. Public apology. Ipiprint sa Philippine Daily Inquirer. Permanent restraining order. Hindi sila pwede lumapit sa loob ng 150 meters sa iyo. At ito lumipat siya sa ibang page. Tinuro ang paragraph. Kailangan nilang punduhan ang scholarships para sa adult children ng elderly parents. 250,000 bawat taon sa susunod na 10 taon. At mandatory elder care sensitivity training bilang parte ng professional license renewals nila. Binasa ko ang salita ng 1, 2, 3 beses. Ang scholarships, sabi ko dahan-dahan. Hindi ko ideya iyon. Akin yon, sabi ni Marco. Pero kailangan mo approve. Parte ng settlement terms. Pupunta ang pera sa tulong sa ibang pamilya. Edukete ang tao. Baka maiwasan na mangyari ito sa iba. Iniisip ko ang ibang babae. Ibang ina. Ibang tao na pwede ending sa malamig na guest room. Binibilang ceiling kak sa dilim. Nagpapaliit ng sarili para lang umiral sa bahay ng anak. Sabi ko. Approve ko. Ngumiti si Marco. Good. Kasi may iba pa. Under review ang pharmaceutical sales license ni Sofia. May complaints na pala siya noon tungkol sa treatment sa elderly clients. Pressure tactics sa seniors. Nag-investigate ang board at nawala kay Diego ang 3 niyang biggest clients. Mabilis ang balita sa Maynila. Ayaw ng tao na i-trust ang finances nila sa taong hindi mapagkakatiwalaan ang sariling ina. Isinara ni Marco ang file. Hindi siya ruined, pero nasaktan professionally, financially. Dapat masaya ako. Vindicated, satisfied. Pero pagod lang ako. Kailangan ko ba silang makita ulit? Tanong ko. Hindi, maliban kung gusto mo. Permanent ang restraining order. Pinirmahan nila. Kapag nilabag, kulong sila. Ganun kasimple, tumayo ako. Hinatid ako ni Marco sa pinto. Salamat, sabi ko, sa lahat. Sa pag-alala, hindi ko nakalimutan Lola Luz. 20 taon na ang nakaraan. Iniligtas mo ang buhay ko. Tinulungan mo ako nang wala akong ano. Nang wala ako. Naniwala ka sa akin. Naging makapal ang boses niya. Hindi pa ito sapat na bayad sa utang na iyon. Walang utang sa magkaibigan. Niyakap niya ako. Maingat, malumanay, na parang precious ako. Siguro nga. Ang apartment na tinulungan akong hanapin ng asawa ni Marco ay maliit. 1 bedroom, 1 bathroom, kusina na sapat para sa table at 2 upuan. Pero akin, may sunlight ang bintana. Gumagana ang heater. May grab bars ang shower sa bathroom at bath mat na hindi madulas. Makahinga ako dito. Tinulungan akong lumipat ni Victor. Nagdala ng furniture mula sa storage niya. Sofa, tea, lamps, bagay na inisave niya para someday. Someday na ngayon. Mama Luz, sabi niya. Sir Honda 2 beses bawat linggo. Magdala ng groceries. Upo sa akin. Kwento tungkol sa articles niya. Response sa story ni Diego. Ibang tao na nag-reach out. Ibang elderly parents na inexploit, sinasaktan, binubura. May sinimulan ka, sabi niya. Sa pagsalita, sa paglaban, binigyan mo ng permission ang iba na gawin din. Itinago ko ang photo ni Diego sa graduation. Hindi display, pero sa drawer, kasi umiral ang batang yon noon. Totoo ang pag-ibig noon. At kailangan kong alalahanin na hindi ako baliw. Hindi ko inimbento ang magandang taon, sakripisyo, pag-ibig. Pero kailangan ko ring alalahanin na hindi sapat ang pag-ibig. Minsan ang minamahal natin ay naging stronger. Minsan kailangan bitawan para mabuhay. Namamatay pa rin ang baga ko. Hindi nagbago iyon. Pero kaya ko na ang gamot ko. Lahat, on schedule. Mas maayos ang paghinga ko. Stable ang oxygen levels ko. Sabi ng doktor nagdagdag ako ng taon sa buhay ko sa pag-alis sa bahay na iyon. Sa malayang paghinga. Minsan iniisip ko si Diego. Kung iniisip niya ako. Kung nagsisisi siya. Kung miss niya ako. Pero karamihan hindi ko siya iniisip. Iniisip ko ang ibon sa labas ng bintana. Ang maya na pumupunta sa feeder na isinabit ni Victor
para sa akin. Iniisip ko ang binabasang libro, pinapanood na shows, kaibigang dumadalaw. Iniisip ko ang babae sa salamin, ang may gray hair at wrinkles at katawan na bumibigay. Pero malinaw ang mata, may dignity, may worth. Sapat ang babaeng iyon. Nakaligtas ang babaeng iyon. Ako ang babaeng iyon. 3 linggo na mula sa sampal. 3 linggo mula nang magbago ang lahat. Nakaupo ako sa apartment ko umiinom ng kape. Nanonood ng morning news nang magring ang phone ko. Marco, Lola Luz, akala ko gusto mong malaman. Nagdesisyon na ang pharmaceutical board tungkol kay Sofia. Inilagay ko ang kape at suspended. 6 months. Kailangan niyang ulitin ang ethics training. Mag-undergo counseling. Kapag isa pang complaint, permanent mawala ang license. At si Diego, hiniling ng firm niya na mag-resign. Technically voluntary, pero hindi talaga. Binigyan siya ng severance. Makakahanap siya ng iba eventually, pero hindi sa Maynila. Tapos na ang reputasyon niya dito. Dapat may maramdaman ako. Tagumpay, justice, satisfaction. Pero walang laman lang. Salamat sa pagkwento, sabi ko. Lola Luz. Malambot ang boses ni Marco. Tama ang ginawa mo. Mali ang nangyari sa'yo. Tinigil mo ito. Pinaharap mo sila sa consequences. Mahalaga iyon. Alam ko. Pagkatapos namin mag-usap, nakaupo ako sa katahimikan. Tahimik ang apartment. Mapayapa. Akin. Nagring ang doorbell. Tiningnan ko ang people. Nakatayo si Victor na may bag mula sa bakery sa baba ng street. Binuksan ko ang pinto. Maaga ka. Hindi makapaghintay. Ngumiti siya, itinaas ang bag. May dala akong ensaymada na gusto mo. At kape, magandang klase. Nakaupo kami sa maliit kong table. Sumisikat ang araw sa bintana. Kwento si Victor tungkol sa linggo niya. Tungkol sa kese na ginagawa niya. Girlfriend niya na gustong makilala ko. Normal na bagay na walang kinalaman sa abuse o lawyers o justice. Maganda, simple, madali. Iba ka na, sabi ni Victor. Mas magaan. Mas magaan nga ako. Physically at emotionally. Ngumiti ako. Lumalabas na mas mabigat ang pagdadala ng resentment kaysa pag-asa. Sobrang philosophical para sa Huwebes umaga. Sobrang philosophical na 73 anyos na babae ako. Tumawa siya. Kumain kami ng ensaymada. Uminom ng kape. Nag-usap tungkol sa walang important. Ganito ang hitsura ng hiyaling. Hindi dramatic, hindi cinematic, tahimik na moments, safe spaces, taong nagmamalasakit. Bago umalis si Victor, niyakap niya ako ng mahigpit. Mahal kita, Mama Luz. Mahal kita rin, baby. Pag-alis niya, nakaupo ako sa bintana. Pinanonood ang ibon. Binibilang ang blessings imbis na ceiling cracks. Nag-buzz ang phone ko. Text mula kay Rhonda. Check your email. Official na ang scholarship fund. Napili na ang first recipient. 38 anyos na babae na nag-alaga sa ama niyang may dementia. Babalik siya sa school para sa nursing. Binuksan ko ang email, binasa ang kwento ng babae. Nakita ang photo niya. Ngumingiti siya, hopeful, grateful. May lumuwag sa dibdib ko, lumaki, napuno ng warmth. Ito kung bakit mahalaga. Hindi revenge. Hindi punishment. Hindi man lang justice. Talaga, connection, purpose. Sigurado na may saysay ang sakit ko. Gumawa ng bagay, nagbago ng bagay. I-forward ko ang email kay Victor. Kay Marco, dagdag note. Salamat sa pagtulong sa akin na tulungan siya. Ang hapon na araw ay sumisilang sa bintana ko. Mainit sa mukha ko. Isinara ko ang mata. Huminga ng malalim. Karamihan gumana ang baga ko. Hindi kailanman perfect, pero gumagana. Sapat sila. Sapat ako. Nagring ulit ang doorbell. Hindi ako naghihintay ng bisita. Tiningnan ko ang people. Diego. Tumigil ang puso ko, bumilis, tapos steady. Iba ang hitsura niya. Payat, matanda, pagod. Ang restraining order. Nilalabag niya ang restraining order. Pwede kong tawagan si Marco. Ipa-aresto. Ipakulong. Binuksan ko ang pinto. Kaunti lang. Nakasara pa ang chain lock. Nanay. Basag ang boses niya. Please. 5 minuto lang. Hindi ka dapat nandito. Alam ko. Alam ko. Pero kailangan ko. Kailangan kong. Tumigil siya. Nilunok ng malalim. Sorry ako. Sobrang sorry ako. Walang sinabi ako. Mali ako sa lahat. Sa pagtrato ko sa'yo, sa sinabi ko, sa ginawa ko. Nanginig ang kamay niya. Nanginig ang envelope. Hindi ko inaasahan na patawarin mo ako. Hindi ko deserve ang forgiveness. Pero kailangan mong malaman. Kailangan kong sabihin sa mukha mo. Hindi sa legal document.
Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. Nakita ang batang pinalaki ko. Nakita ang lalaking naging siya. Nakita ang stranger sa doorstep ko. Binasag mo ang puso ko. Sabi ko tahimik. Alam ko. Ginawa mo akong walang halaga. Alam ko. Sinampal mo ako. Gumuho ang mukha niya. Alam ko. Diyos. Nanay. Alam ko. Gumising ako tuwing umaga at iyon ang unang iniisip ko. Ang tunog nito. Ang hitsura ng mukha mo. Kinamumuhian ko ang sarili ko rito. Kinamumuhian ko kung sino ako naging. Good. Sabi ko dapat mo. Tumango siya. Pinunas ang mata sa likod ng kamay. Umalis sa akin si Sofia. Lumipat last week. Sabi ko raw sinira ang career niya. Reputation. Lahat. Walang nararamdaman ako. Hindi satisfaction. Hindi sympathy. Wala. Tinanggal ako ng firm. Umalis ang clients ko. Tumigil ang tawag ng friends ko. Alam ng lahat sa Maynila kung ano ang ginawa ko. Kung anong klase ng tao ako. Tumawa siya. Walang laman. Bitter. Sa wakas naiintindihan ko kung ano ang pakiramdam ng invisible. Walang halaga. Iyon ba ang dahilan kung bakit ka nandito? Para sa sympathy? Hindi. Nandito ako kasi itinaas niya ang envelope. Check ito na, 2,500,000. Hindi sapat. Walang sasapat. Pero iyon ang may liquid ako ngayon. Gusto ko sayo para sa medical bills mo. Kahit ano kailangan mo. Please. Hindi ko kinuha ang envelope. Ayaw ko ng pera mo, Diego. Tapos ano ang gusto mo? Iniisip ko ang tanong na iyon. Talagang iniisip. Ano ang gusto ko sa anak na sumira sa akin? Na nagtraidor sa akin? Na pinili ang babaeng perpekto ang buhok kaysa inang pinalaki siya? Gusto ko maging better ka. Sabi ko sa wakas, gusto ko seryosohin mo ang sensitivity training na iyon. Gusto ko punduhan mo ang scholarships na buo ang puso. Gusto ko titingnan mo bawat matanda na makikita mo at alalahanin kung paano mo ako ginamot. At gusto ko gawin mo ng mas mabuti. Maging mabuti para sa kanila, sa sarili mo, sa alaala ng batang dating ikaw. Tumulo ang luha sa mukha niya. Gagawin ko. Pangako ko. Gagastusin ko ang natitirang buhay ko sa paggawa nito ng tama. Hindi mo maaayos. Pwede ka lang mag-move forward. At pwede mo lang gawin iyon nang wala ako. Napaatras siya na parang sinampal ko siya. Na parang mas masakit ang salita ko kaysa kamay niya sa akin. Alam ko, bulong niya. Alam ko na wala kita. Alam ko walang another chance. Kailangan ko lang sabihin sorry na deserve mo ang mas mabuti. Na deserve mo ang mabuti. Alam ko deserve ko. Kaya ako umalis. Inilagay niya ang envelope sa lupa sa labas ng pinto ko. Kapag nagbago isip mo tungkol sa pera, kahit ano, nandito ako. Palagi akong nandito kapag kailangan mo ako. Hindi ko kailangan siya. Hindi na. Lumakad siya palayo, tumigil, tumingin sa akin ulit. Mahal kita, nanay. Alam ko terrible ang way ko ng pagpapakita. Alam ko sinira ko ang lahat. Pero mahal kita. Palagi ko. Naniniwala ako sa'yo. Sabi ko. Pero hindi sapat ang pag-ibig. Pag-ibig na walang respect ay wala. Pag-ibig na walang care ay abuse. At hindi ko natatanggap iyon mula sa'yo o kahit sino. Tumango siya, lumakad palayo, sumakay sa kotse, umalis. Isinara ko ang pinto, trinyabahan. Isinara ulit ang chain. Nakalagay ang envelope sa doorstep ko. Iniwan ko roon. Kapag dumalaw si Victor bukas, ipababalik niya o idodonate o susunugin. Wala akong pakialam. Hindi ko kailangan ang pera ni Diego. Hindi ko kailangan ang sorry ni Diego. Hindi ko kailangan si Diego. May sarili ako. May kaibigan na pumili sa akin. May dignity ako. May worth ako. Sapat ako. Kung nakaramdam ka na ng invisible sa sariling pamilya. Kung ginawa kang maliit ng taong lahat ibinigay mo. Kung nagduda ka sa halaga mo, dahil ang dapat magmahal sa'yo ay ginamot kang burden. Kailangan mong marinig ito. Hindi natutukoy ng treatment ng iba ang value mo. Mahalaga ang boses mo. Mahalaga ang boundaries mo. Hindi kailanman let mag-stand up para sa sarili. Minsan ang pinakatahimik na tao ang gumagawa ng pinakamalakas na impact kapag nagdesisyong magsalita. Sa sinumang lumalaban sa sariling battle ngayon. Sa sinumang parang nalulunod sa bahay ng iba. Sa sinumang na-count out o written off, hindi ka tapos. Bagong simula ka pa lang. Naisusulat na ang comeback mo. Manatiling tahimik. Manatiling matalino. At hayaang mas malakas ang actions mo kaysa cruelty nila. Anong lesson ang pinakamatindi sa story na ito? At kung ikaw ang nasa sapatos ko, ano ang gagawin mo? Mananahimik ka ba? O lalaban ka? I-draw ang thoughts ninyo sa comments below. Huwag tumigil dito. I-click ang next video sa screen ninyo ngayon
at panoorin ang isa pang powerful story mula sa channel namin. Hindi ninyo paniniwalaan kung ano ang mangyayari kapag sabihing tama na talaga. Hit subscribe at i-on ang notifications para hindi kayo makaligtaan ng story ng tahimik na justice at powerful comebacks. I-share ang thoughts ninyo sa comments below. Kita tayo sa susunod.